welcome to ITS Information Technology Skills. This is the 8th topic of our C# full course tutorial for beginners. So here we're going to discuss arrays. Let's start. What are arrays? Arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring a separate variable for each value. So for example, you're going to store 20 different names of your classmate or mag-store ka ng 20 names ng classmate mo. Pwede yung ganitong style. Mapapansin natin, pwede kayo mag-declare ng 20 na variables para dun sa names ng classmate mo na 20. Pero hindi siya ideal. Okay? So, dun papasok yung array. So, here, pwede kang mag-declare ng isang variable name lang. So, the name is names. Tapos, mag-allocate na siya ng 20 na memory location para dun sa 20 na names ng classmate mo. Yung mga numbers dun sa baba, yun yung tinatawag nating index. Tapos, yung color green, yun naman yung element. Yung element, yun yung mga value na isa-save natin dun sa loob ng array. So, how do we declare an array? Meron tayong dalawang way. First, we need to identify the data type, yung bracket niya, tapos yung variable name natin equals to new. Yung new dyan is a keyword. Then, yung data type, dapat same siya dun sa type natin dito. Bracket, yung size ng array natin. And of course, the semicolon. Here, we need to identify string, kasi names yung ilalagay natin. Tapos, mag-bracket tayo dito. Yung variable name natin is names equals new string. So, papansin natin, same siya dito sa nasa una. Bracket, yung size natin is 20. Bakit 20 ang nilagay natin dito? Kasi 20 yung gusto nating i-store na pangalan ng classmate natin. Magkakaroon tayo ng memory allocation na 20 para dun sa 20 na names na classmate natin. Another way to declare an array is meron tayo ng data type ulit natin, bracket, yung variable name natin equals to curly bracket, tapos yung mga value niya dun sa loob. Ito, gagamitin natin kapag alam na po natin yung mga isi-save natin dun sa loob ng array po natin. Example, we have string, bracket, names yung pangalan ng variable natin or yung array natin. Tapos ito yung mga nakasave. So dito, ang mangyayari, gagawa siya ng 4 na memory location and dun niya i-save yung mga nilagay natin dun sa array natin. Here, meron tayo ng Jose, nakasave siya at index 0, 1, dun sa index 1, Andres, index 2, Emilio, index 3. Pag ganito yung style na ginawa natin, hindi tayo pwedeng magdagdag ng pangalan. Okay? So hanggang 4 lang po yung pwede nating i-save dito sa array natin na to. Then, dito sa taas naman, hanggang 20 lang po. Kung mapapansin natin dito sa color green, walang nakalagay na pangalan or walang nakasave, blanco po siya. Pwede tayong maglagay dyan ng 4 na pangalan, then yung iba, blanco na. So, second naman na way, hindi tayo pwedeng magdagdag ng other na pangalan, 4 lang po yung pwede nating i-save. So, punta na tayo dun sa IDLE po natin. So, dito tayo sa IDLE po natin, copy this code first, and I'll explaining kung ano ibig niyang sabihin. So, let's say meron tayo ng mga names ng classmate po natin. So, here we have the data type na string kasi string po yung store natin dun sa array natin. Tapos, yung pangalan niya po is names. And kung alam na natin yung mga pangalan na i-store natin, pwede yung ganitong style. Okay? So, ganito na lang muna yung nilagay ko kasi wala akong maisip na ibang pangalan. But, pwede naman natin yung palitan mamaya or i-edit kung ano yung naka-store dyan na pangalan in case na nagkamali po kayo. So, if we want to print yung names, specific na index, ang gawin lang natin is to identify yung name ng array natin, which is names, bracket, yung index number nung element na gusto nating i-print. So, let's say gusto nating i-print yung pangalan na MC, ang index number niya is 0. Bakit 0? Kasi yung index number ng mga array po natin always starts with 0. And makikita natin dito na yung MC, siya yung first na nakalagay dyan. So, ang index number niya is 0. Ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So, once na na-identify na natin yung index number, piliin na lang natin kung ano yung action na gusto nating gawin sa kanya. So, ngayon, gusto natin siyang i-print. So, ang ilalagay natin is, of course, console.write. Once na natapos nyo nang i-type to, pwede na natin siyang i-run. So, makikita natin dito na output is MC,
which is yun yung unang nakalagay dun sa array natin. Let's say we want to change yung value ng specific na index natin. Sabihin natin alam na natin yung name nung name 5 dito. So, ang gagawin natin, again, identify lang natin yung array name natin, then yung index number na gusto nating palitan. So, ang index number natin dito, 0, 1, 2, 3, 4, that is index 5. So, 5 ang ilagay natin dyan. Tapos, yung ipapalit natin na value. And of course, semicolon. So, to check that, pwede naman natin siyang i-print ulit. So, we have console.write. Yung gusto nating i-print na index, index 5, para makita natin kung napalitan yung name 5 ng Rizal. So, before we run, i-comment na lang natin tong line number 7 natin na yan. So, makikita natin dito, ang output na po is Rizal. Now, what if we want to print lahat ng mga pangalan ng classmates natin? Mahirap naman na console.write name 0, 1 hanggang umabot tayo sa last na name. Ang gagawin natin, we can have a loop. Pwede tayong gumamit dyan ng for loop. Okay? So, para sa loop naman guys, we are going to have a separate video about that. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para ma-notify ka kung meron na po yung video natin about loop in C#. So, dito, we're going to have I equals to 0. Yan yung magiging index po natin. So, 0 ang start natin, kaya 0 na ilagay natin dyan na value. I less than 2 names.length. Ang names.length naman guys, ibibilangin niya kung ilan yung nakasave dito sa names po natin, kung ilan yung mga nakasave dyan na pangalan. And of course, we have I++. Then inside the loop, ito po yung ilalagay natin. Okay, so we have console.write line names. Ang nasa loob ng bracket po natin is I na po. Kasi yan po yung mag-i-increment para po dun sa index ng names natin na array. Okay, so let's try. So dito makikita na natin na print niya na po lahat ng mga nakalagay na element dun sa array natin na names. What if hindi pa natin alam yung mga pangalan ng mga classmate natin? And we're going to allow the user na mag-type siya ng mga pangalan. Okay, so para doon, pwede natin gamitin yung isang way to declare an array. So let's have this bracket, yung pangalan ng array natin. So, the name of the array is name equals to new. Yung new dyan is yung keyword po natin. And again, yung data type natin na string. Bracket. Inside the bracket dito sa pangalawa is kung ilan yung isa-save natin na pangalan. So, ang isa-save natin dyan na pangalan is 20. Similar lang dun sa una kanina, kung gusto nating mag-save ng pangalan, ang gagawin lang natin is to identify yung index number. So, let's say we have names index 0, kung ano yung isa-save natin dyan na pangalan. Okay, so pwede na nating i-print once na nakapag-save tayo. Okay, so let's try this. Makikita natin dito, wala pa tayong nilagay dito na element dun sa array natin, pero nag-save tayo ng name na ITS dun sa index 0. So once na print na po natin yun, of course, mapiprint na po yung ITS. So yung ITS na tinaype natin or nilagay natin, masisave siya at index 0. So what if nag-print tayo ng walang laman? So let's say, print natin yung index 1. So wala pa tayong ini-store dun kasi ganito yung declaration natin, and ang ini-storean natin is yung index 0 pa lang. So pag ganun po, makikita natin wala siyang output, pero wala din siyang error, okay? Kasi hindi siya magkaka-error yan as long as nandun siya sa range ng index natin. Ang index natin is 0 to 19. Paano pag outside the index? Let's say index 20. Sabi nga kanina, 0 to 19 lang ang index natin. Once na naglagpas ka sa index niya, magkakaroon tayo ng error. So sabihin niyo dito, system index out of range. Ibig sabihin, wala na po siya sa range ng index natin kasi hanggang 19 lang yung index natin. Ang nilagay natin dito is 20. So ngayon, we're going to allow the user na mag-save ng pangalan dun sa mga indices dun sa names po natin. Kasi blanco po yung ibang index. Okay? Kasi ganito yung style ng declaration natin. So for that, again, pwede tayong gumamit ng loop ulit. So for the loop, again, don't forget to subscribe and hit that notification bell para ma-notify ka kapag meron na po yung video natin about loop in C#. So dito, kukuha lang tayo ng value kay user. So pag ganon, ang gagawin natin is tawagin lang natin yung name ng array. Identify natin yung index. So ang index natin dito ngayon is I kasi yun yung naglulupo dyan. And gagamit tayo ng readline. Okay, kasi mag-i-input si user ng pangalan. So, yung mga input ni user ng pangalan dyan, masisave siya dun sa specific index. 0 to 19 lang ulit yung index natin. So, para makita natin yung mga sinave ni user na mga names, again, pwede din ulit tayong gumamit ng for loop. Palitan lang natin tong I, gawin lang natin yung J. So, similar nung mag-print natin ng mga names kanina, gagamit lang tayo dyan ng console.writeLine.
Okay, so let's try. So ngayon guys, meron tayong nakikitang insertion dito. So yung insertion dyan para dito sa console.readline po natin para mag-type si user. Wala kasi tayong prompt. So ngayon dito guys, meron na tayong N20 para dun sa pinaka-last na student natin. Okay? So let's see kung mapiprint niya ulit yung mga tinype natin. So after natin ma-type yung N20 na pangalan nung classmate natin, na-display niya ulit yung mga tinype ni user na names. Pwede lang din tayo maglagay dito na ng mga prompt. Wala kasi tayong prompt. Okay? So for that, copy this code. Naglagay lang tayo dito sa taas guys ng console.write. Enter name here, then console.write line, output. Okay, so let's try again. Okay, so meron na yung prompt natin. Masasabi na natin na mag-enter na si user. Kanina wala kasi tayong prompt. So N1 to N20 na lang yung ilalagay natin na name kasi wala tayong maisip na pangalan. Okay, so dito guys, meron na tayo ng N20 natin. Ibig sabihin, yan po yung pinaka-last na name. Wala talaga tayong maisip na pangalan. Tignan natin kung madi-display yung word na output for the output. Okay, so meron tayo ng output natin and makikita natin na print ulit yung mga names na in-enter ni user. So, yun po yung difference ng dalawang pag-declare ng array. Yung isa, meron na po siyang value. Kung alam na po natin yung value na ilalagay natin dun sa array po natin. Okay? And we don't need to identify kung ilan yung size. Kung ilan yung tinype natin na element, yun yung size ng array natin. Dun sa isa naman, kailangan natin i-identify yung size ng array at gagamit tayo ng keyword na new and blanco yung mga nandun or blanco yung element. Yung element niya manggagaling dun sa user. So that's it guys, we're done with array in C#. Kung nagustuhan tong video na to, don't forget to like. And kung gusto mo pang matuto about computer programming and other computer stuff, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!